guys, andito na naman kami. Kasama ko ang aking kaibigan, si Brenda. Meet my friend Brenda. Hi! Mga ka-explore, meet my friend Brenda from Davao. Tagum, Davao. Sino yung taga-Tagum dyan? Ayan. Mainit, nagtanggal siya ng damit. Magtatanggal din sana ako. Puro maitim yung damit namin. Hindi na kayo makikita sa kanila. Ayan. So, dito muna kami ngayon at magpintuhan. Nakapagod maglakad. Kanina pa kami lakad ng lakad. At ngayon ay mag-interview ako kunti sa kanya, sa kanyang background. Ba't siya napunta ng Hong Kong? Siya si Brenda, single. Ano ka naman, Brenda? Ano na ako? 45 na ako. 45, single. So mga singles dyan, pwede nyo i-PM nyo ako. Single siya at may bahay na. Asawa lang ang kulang. Hindi, bago siya dumating dito. Anong year ka nga dumating dito? Dumating ako dito 2012. 2012. So yun din yung time na ano. So Kaya, kung siya nag-interview niya, hindi kasi masyadong malayo. Masyadong malayo. Ayan. 2012 siya dumating dito. Tapos umuwi ako 2013 pala. No? 1 year lang pala tayo nagsama, Ben. Pero yung kapatid niya, yung pinalit ko nga, ang sabi ko, yung kapatid niya ang kapalit ko sa trabaho ko. So ngayon yung kapatid niya nasa US na. Siya na ano lang dito sa Hong Kong. Dito na siya gustong tanda. Walang plano umuwi. Wala naman trabaho. Walang trabaho sa Pinas. Pero may trabaho siya sa Pinas bago siya pumunta dito sa Hong Kong. Ano yung natapos mo, Ben? Tapos ako ng Bachelor of Science in Commerce, major in Management. See? Ano siya eh? Nasa bangko ka dati nagtatrabaho? Hindi. Ano ako, isang supermarket din. Pero manager ka doon? Dati, nag-ano ako na parang convenience store. Parang branch yun dati ng mga branches ng isang supermarket. Isa lang may-ari nun. Malaking supermarket. Nag-supervisor ako. Tapos, inilipat ako doon sa pinaka-malaking supermarket nila as an VP. Yung parang nag-iipit ng mga sales. Tapos, ilang taon ka doon? Hindi naman matagal. Ano lang siya, hindi naman ganong katagal. Kasi, pangarap ko talaga noon na mag-abroad. So, after ko nag-graduate ng college, nagtrabaho agad ako. Then, parang hindi ako satisfied sa sahod. Kaya, nag-Saudi ako. Saudi Kasi, ka muna? wala akong pera, wala lahat, wala akong resources. So, yung Saudi lang yung parang option ko na free lahat. Free lahat, free. Walang kang babayaran. Walang placement fee. Walang placement fee. Lahat sa kanila. As in, passport lang ipapasa mo. Yun na yun. Magkano sahod mo sa Saudi? Maliit lang. Mga $800 US. So magkano yung peso? Kunti lang. So, Kalimutan ko na sa ilang taon ka nun, pero sa Saudi, ano ka lang din ba? Ano lang ako doon, 2.5 years. Hindi mo pinatapos. Tapos umuwi ka? Umuwi ako, nag-stay ako ng Pilipinas for 1 year and then may nagkuha sa akin. Sabi daw sila. Sabi daw. Yung kapitbahay niya, nakasama din namin sa church. At doon, nakita ko na siya sa church. Doon kami nakakilala. 1 year. 2012 ka dumating. Yeah. So 2013 ako na umuwi. Kaya yun, ang kapatid mo, plus 1 year, 2013 kasi ako umuwi. So yung kapatid niya ang kinuha lang. Kasi nakita ko siya eh, kung ano siya, maano kasi siya eh, smart ba? Yung, maano yung ano ba yung, maano siya sa amo niya kasi na-observe ko, Indian yung amo niya. Pero grabe yung amo nun, di ba? Maano yung amo niya, walang, payat siya noon, slim na siya na maliit. Ngayon, kasi yung amo niya, hindi na maano sa pagkain. Hindi ako stress ngayon. Ano siya talagang, ano siya, sabi kong brilliant. Ano siya, may ano siya. Thank you. Doon kita nakita na sabi ko, kung ganito ka ka-smart at ganito ka mag-handle sa employer mo, kahit gaano ka ka-stress na handle mo. So, paano pa kaya si Anel? Yung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, nag-work din sa Maynila noon. Kaya yun, nagkunwari kami, pamangkin ko siya, ng asawa ko, doon sa amo ko. So, nagkakita pa rin. Yan. Yun ang story, kaya nag-meet kami. Tapos, yun.
Ilang taon? Ano ka sa India? Natapos ko yung isang kontrata. 1 year. 2 years. Dinadala ka nung sa ibang bansa, no? Nung pinasal yung ano. Oo, nakapunta ako na. First time kong pumunta ng ano yun, Thailand. Pinasal? Yung sa Pinas sa Cebu, iba din yun. Iba din. Oo, iba din. Ate Dulce yun sa Cebu. Kaya yan, hanggang ngayon, umuwi siya. Nagka-boyfriend ka pa, Beth? Oo naman. LDR. 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 So, mga LDR dyan. Single ko, ah. Pero, na-prosper ba yung LDR mo? Ha? Na-prosper ba yung LDR mo? Hindi. Taga saan siya? Taga sa amin lang din. Pero yung place na pinuntahan niya, Nag-ano siya? Nag-upload din sa Saudi. Saudi. Parang Ayan. Dubai yata. Diba? Pero hindi din, no? Nag-work. Akala ko magkasama ka na nung, Kasi pinaano nga ako. ano? Tawag yun. Namanhika na. Oo, yun. Yun ang gusto kong ano, namanhikan. Hindi pa niya dito sa akin. Nakita ko lang sa Facebook. Ngayon, magpintuhan kami dito. Para sa mga singles dyan. Oh, hindi kahit namanhikan na Nag 2 years kayo. kami noon. 2 years kaming nag-LDR. Tapos nang umuwi ako, at umuwi din siya, parang napag-isipan na, sige, mag-settle down. Oo. Kasi medyo Nasa edad na kayo. nasa edad na kami. Tapos 2 years. 2 years. Tapos balik ako, yun na, nagloko. Pero, Napakasan na lang kayo sana, no? kasi against din yung mother ko. Ay, ayaw. Mother's knows best talaga. Kasi parang ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kaya naisipan ko na, baka Pero yun may na. edad ka na nung kinigilan ka pa rin ng nanay mo. Oo, Ilang taon ka na ba noon? 30 plus ka na noon eh. Parang Pero, 14 na nga. Oo, 40 na. Pero yung nanay niya, ayaw pa rin. Baka naramdaman ng nanay. Instinct. May instinct yung nanay. Kasi yung mga nanay natin, di ba, alam naman nila may ipapahamak ka. Kaya, nakinig ka rin sa nanay mo. Hindi naman sa nakinig. Observe ka lang. Ano ba? Meron akong na-observe dun sa guy. Na parang hindi ko siya nagustuhan. Nung nag-meet na kayo. Nung nag-meet na kami. Hindi pala yung LDR lang kayo. Tapos pag nag-meet kayo sa personal, Nadidiri ka na? hindi siya nagdidiri, but yung parang sa personality. Yung parang nag-aagans ako doon kasi medyo ako yung Number parang one, ano mo yung outward appearance niya? hindi, yung parang ayoko yung minamulipula ko. Yung parang kinokontrol ako, ayoko yun. Ganun kasi matatalino, ayaw ka control. Ayoko talaga yun, yung parang hate ko yun. Oo. Yung parang pag may ginagawa ako, tapos sabi nga ng mama ko, sinabihan yung boyfriend ko, yung ex-BF ko na ano yan siya, pag may gusto, ginagawa talaga niya, ayaw niya magpapigil. Parang meron akong ganun na Gusto mo attitude. talaga, kung ano yung gusto mo, yun ikaw talaga. Ako yung masusunod. Kaya mahirap magka-boyfriend ng ganun. Parang parang bossy. Stubborn. Stubborn ng pagka bossy ako, stubborn. But Kasi ganun kasi yung soft-hearted mga- naman ako. Pero ganun talaga yung mga yung babae sa natin, independent, yung marunong kang kumita ng pera, hindi ka nagdidepende sa isang tao. So, talagang, mo rin yung sa Saka yun ang advice ko sa mga kilalanin niyo mabuti. Mapapangasawa niyo. Yung parang, buti hindi ka pa nagpakasal. ano nga yun? Ano na yun, naman ka na, nag-post ka na sa Facebook. Kasi, Pero hindi ka nahiya noon. Ano feelings mo nung hindi ako nag-date nahiya. kayo? Hindi ako nahiya. Kasi, siya yung parang, Kasi, nag-post ka na, akala ko talagang magiging kayo na. hindi talaga. Kasi hindi ako nahiya. Kasi, parang, yung parang, ano bang tawag doon? Hindi naman ako nahiya. Oo, pero parang ano ka lang na, hindi mo talaga siya type, nung nakita mo sa personal. Mayroon palang ganun ano? Hindi siya ganun, hindi siya May type. ugali siya. May ugali siya na ayoko. Yung parang, Ilang ano lang kayo nakita mo, nagsama. ano lang ako, parang 15 days akong umuwi. 15 days lang sila na na-observe niya. Pero 2 years lang nga kami Pero LDR na. LDR, Siya, oo. iba talaga. Iba talaga yung yung nagsasama kayo, nakikilala niyo yung bawat isa. Kasi pag LDR, hindi mo kita. Ano yung ugali niya. Sa ano lang, kung single. Chat lang, ayan, ganun. Parang nadadala ka na. Pero pag sa personal talaga, nakikita mo. Kasi personal, yung itsura niya. Okay naman. Okay naman sa personal. May ano lang talaga siya.
hindi nagkatugma yung chemistry, yung behavior namin. Yung wala lang chemistry yung ganun. So may ayaw siya, may gusto siya na ayaw mo, may ayaw mo na may gusto siya. Kaysa naman ipilit ko sarili ko. Kayo mga girls, mga singles dyan, hindi porket long term, long relationship, long ano na yun. Hindi palabas yan yung long term. Kasi wala naman sila. Kahit na yung magkalapit, diba? Kahit na long term sila, tapos may na-meet silang isa na mas compatible pala silang dalawa. Yung may mga gusto sila na yung isa, magka-anuhan sila ba, magkapareho sila ng mga likes. Ayun. Kaya nga, ako ngayon, way back nung dalaga pa ako, di ko rin kilala yung asawa ko eh. Personally, tumingin lang ako sa ano niya, tapos sa educational background lang ako. Pero sa ugali, hindi ko nakita talaga. Biglaan yun. Pakasal agad. Kasi yun nga, diba, expectation mo ang taas. Kaya ugali, ano talaga yung kailangan observan mo. Kaya mga singles dyan, nakinig kayo. Singles at mga single mom, single wife, yung mga hiwalay. Huwag padalos-dalos. Padalos-dalos, okay lang yung ano, LDR na... Nakakapaghintay naman yun. Pero ano mo, hindi mo tinuloy yung puso mo sa kanya. Hindi mo tinuloy yung feelings mo. Tinudo na. Tinudo na talaga. As in, tinudo na. Yung parang nakafocus ka na lang sa isang, ano yun? Kasi, kanya lang talaga yung nakafocus ka na. Yung mundo mo sa kanya. Plus ka na, no? Wala na. If you're thinking kasi na, parang if you're thinking about future na, nagpo-focus ka na talaga doon eh. Yung parang, ito na yun. Ready na ako eh. Ito na yun. Okay na ako. Nakakapag-adjust na ako. I'm mature enough na makapasok na sa isang relasyon. Kaya ko to, ganyan. Pero yung realidad na nandun na kayo, nakita na kayo. Pero nung namanhikan siya, hindi ka pa ba nag-aalanganin na? Hindi, yung alam mo, totoo pala yung sabi nila na kung gusto mong makilala yung isang lalaki, magsama kayo sa isang, hindi sa isang bubong ha, yung pag nag-travel kayo, doon mo makikilala. I'm not saying na nag-travel kami ng malayo. Parang sinama ko lang siya doon sa parang mga apply ng... Tapos nakilala ko doon na parang may isang insidente doon na parang hindi ko nagustuhan. Na parang doon ako, ganito ko ba siya, ganyan. Parang pag nagsama kami, kinukontrol ako. Parang ayokong matali ka sa ganyan. Kaya nga, kasi nga minsan sabihin na sa iba na mababaw yung rason. But for me kasi, yung parang, yun yung ano ko eh, ayoko talaga yung, I really hate na parang kinukulong ako na. Huwag mong gawin yan, no? Ganito. Vice versa din pala, no? Sa lalaki, ayaw din nila yun. Minsan kasi ako, parang ano din ako, minsan, hindi obsess. Sabi ano na, obsess ako. Kasama ko noon, Hindi, nung nakasawa na kami, kasama na sa bahay. Ano ako noon. Kaya pero siguro kung mag-adjust ako noon, marunong ako sumakay. Ang expectation ko kasi noon, ginagaya ko yung nakikita ko sa kuya ko na asawa lahat, pamilya. Parang meron kang ano, yung parang model tinitingnan na gusto kong ganun din siya. Pero hindi siya eh. Kaya din ako na ano. Kaya yung expectation mo, parang ang taas. Mga kuya ko, ganun din yung parang ginagawa nila prinsesa yung asawa nila. Pero wala sa akin eh. Uwi lang o hindi. Kaya doon ako na kayo parang obsessed noon. Alam, mga wallet niya, tinitingnan ko, mga cellphone niya, para kung baliw noon eh. Na-imagine ko na, bakit ginawa yun? Nakadiri ako. Ganun. Kaya kilalanin talaga yung magiging partner natin sa yung magiging partner. Kayo mga single. Kami, ako pala, hindi na, wala nang chance kasi nga nakatali na ako. Kahit na may ano na yung kasama ko. Pero simple, hindi ka naman pwede. Nakatali ka na sa isang commitment. Talagang sa batas na kasi yan, di ba? Pwede naman, pero simple, iba yun. Iba na talaga. Kaya ikaw, may ano ka pa, ngayon may pangalawa na. May pangalawa na. Very good din naman. Yung pangalawa ko naman, hindi naman perfect, but
Pero we're going strong. Ano na siya, 5 years can go, down payment. get along together. We can get Kasi along na ilang beses ko na siya nakita, tapos Akala mo sa inyo? ha? Oo, sa taga sa Ikaw akin. talaga, hanggang doon ka lang talaga siguro. Hindi ka na pwedeng kumanong sa iba. Kasi ano ko, diba Parang doon, ganun. andun din siya. Kasi Oo. yung pangalawa, andun. Baka hanggang dyan ka lang talaga sa lago. Hindi ka na mapunta sa ibang lugar. Baka Kalabaw. Baka Kalabaw. Kaya, yan, ito na kasi, hindi ko talaga siya nakausap about dun sa kanyang na-engage na siya eh. Hindi ko siya pwede i-PM kasi mairita siya kasi nag-post ka noon na, oh, ganito, hindi matutuloy yung ano mo, kung wag na kayo mag-PM sa akin, di ba nag-post ka noon? Kaya, hindi ko siya ma-PM. So, mas gusto ko yung personal ba talaga. Kaya ito ngayon, bilinag ko na lang para, ano din, reason sa mga singles dyan, sa mga LDR, may ka-LDR, na mga puro singles na ka-LDR. Huwag kayong magmadali. Oh, siya hindi na madali, 40, ano ito na? 45 na ako. 45 na. Huwag kayong magmadali. As long as you're happy with your life. Yeah. Single And, is more happy kaya kaysa ano, may As partner. long as you're happy and contented, hindi mo kailangan ng partner para hindi mo masaya. Kukuha ka ng partner para pag sa ulo mo, sakit lang sa ulo mo. Di ba nga talaga? Kasi pag may partner ka, Kung darating, okay. wag ka lang Hindi. magsarado ng pinto. Huwag sarado. Huwag kang sarado ng pinto. Kung darating, okay. Pag hindi, just enjoy your life. Kasi mas healthy din talaga yung pag wala kang ano, kasi hindi ka magsiselos, wala kang isipin. Wala kang isipin na, uy, kakamay ko sa iba. Stress-free. Stress-free. At saka magawa mo yung gusto mo. Iba talaga yung mga single, mas ano talaga sila. Magkaiba tayo ng ano sa pananaw sa buhay. Yung iba may gusto ng partner. Oo. May, Maganda din naman talaga may partner din, pagtanda pero may iba natin. naman, oo. Kasi hindi naman natin kaya hilahin yung ano natin pag hindi na tayo makagalaw. Yung mga anak natin, di ba? Eh, when it comes to naman Pero that, ganun dyan, oh. Pero depende Ano, nga. depende. Sa partner na depende makukuha din mo. sa tao talaga. Kasi talaga, ano ko na, ang mga partner ko na isa sa bigay talaga yan. Taas. Ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo na bibigyan kayo ng partner na Pag ano, may nakakasundo. napapansin na kayo, with up call na yan sa inyo girls, na hindi siya ang right huwag guy. agad-agad. Alam mo, ang dami ngayong relasyon na